Lord. Good morning, Heavenly Father. We thank you once again for this wonderful morning that you have allowed us to use this platform, Lord, na makasabot mi sa imong pulong. I pray, Father, that you will anoint me. Holy Spirit, give me revelation of your word, even to all those who are listening right now. Give them also the revelation of your word. Have your way, Holy Spirit, be with us. In Jesus' name, amen. So good morning. We are now in Romans 11, and of course kining Romans 9, 10 ug 11 no, nagdeal ni siya sa history pod sa Israel, no, nga kung tanawon nato how the Lord deals with Israel, nagpakita sa iyang sovereignty sa nation Israel sa sa Romans chapter 9. And of course sa Romans chapter 10, makita po nato ang righteousness sa Ginoo. And the way by which He grants righteousness to His chosen people, mga Israelites, which is na discuss nato nakagapon, and today how the Lord faithful siya sa iyang mga chosen people, no? Grabe siya ka faithful siyang gihimo, no, dinhi sa verse sa Romans chapter 11. So gigibap ba sa Ginoo ang Israel o ang mga Jews? Gitalikdan ba niya ang mga Jews? Tanawan nato diri sa verse 1, Romans 11 verse 1. I say then, God has not rejected his people, has he? May it never be. For I too am an Israelite, a descendant of Abraham, of the tribe of Benjamin. Verse 3, Lord, they have killed your prophets, they have torn down your altars, and I alone am left, and they are seeking my life. But what is the divine response to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed to the knee bowed the knee to Baal. So same gyapon today na makita nato no nga in the same way in verse 15, in verse 5, there's also come to be at the present time a remnant according to God's gracious choice. So maski tanawon nimo ang history sa mga Israelites, no, niya nang Ginoo napa ko 7,000 nga wala ni bow down kay Baal. So masabot nga gikan pa didto tong una sa history sa Israelites, dili jud tanan no nga nag-reject sa Ginoo. Nagbilin siya og isa, Elijah, na apoy 7,000 nga wala ni kneel down dito sa kay Baal. And makita po ninyo no nga even katong time ni Jesus Christ na 12 disciples, no, nga wala ni reject kang Jesus Christ. Even na isa no si kinsa ni si Judas, but makita ninyo nga always naji mabilin no nga faithful gyapon sa Ginoo. Dili tanan no mga Israelites is nag-reject sa Ginoo. So nga na siya diha no, in the same way na naay mga remnant, naay mga nabilin niya na ang Ginoo, no. Kita po ninyo katong time nga natawo si Jesus Christ, na ang iyang ninong si Simeon, napod yang ninang si Ana, no, nga nagtuo jud kang Christ, no, nagtuo sa Ginoo ba. And makita po ninyo like kaning mga nagsulat sa libro like si Paul, no, di ba, katong time nga wala pa si Jesus Christ is wala pa namatay si Jesus Christ, under pa man sila sa Old Covenant si Paul.
So kita nimo nga nagtuo na jud sila kang Kristo, no? Dili tanan man nga nagtuo nga mga Israelites, pero na jud sila ba na naay mga remnant ba nga nagpabilin nga nagtuo kang Kristo. So in verse 11 ay verse 6 niya na siya diya, no? But if it is by grace, it is no longer on the basis of works niya na siya diya. So, diba sa verse 5, yang gingon diya, in the same way, then there has also come to be at present time a remnant according to God's gracious choice niya na siya diya. But if it is by grace niya na siya, it is no longer on the basis of works. So kining mga nag-respond, no, karon, it is by grace, dili jud pwede ikuyog ang work o grace, no? Kay ang ang mga tao, ang mga Israelites, no, ang mga Jews, ang ilang basis para ma-save sila is through works. So ang pag-save sa tuwa sa Ginoo or even sa mga Israelites is by grace jud mo na niya siya di, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. So ang grace and work dili jud siya pwede sabayon. Nakuha na to. Grace ra jud ang basis sa tong forgiveness. Now dili pwede nga maningkamot ka para mapasaylo ka sa Ginoo. No. Tuuhan nimo si Kristo, dawaton nimo nga nakasala ka, tugyan nimo kinabuhi sa iya, then you will be forgiven. So dili katong mga nga daghan kayong mga works nga ginahimo sa mga Israelites ang basis nga ma-save. So dili pwede niya na siya no nga dili basis sa work, otherwise grace is no longer grace. Mo na nadaghan kayong mga churches no nga ang work yapon ang ilang basis. Daghan pag kanang mga rituals or mga standard ang mga churches para dawaton ka, para mahimo kang part sa ilang community. Dili na siya mao, no. Ang kapital ra jud nimo para mabilong ka sa body sa Ginoo is you humble down para ang grasya sa Ginoo available sa imo, and you ask, you repent, you believe, you ask forgiveness, you believe in Christ Jesus, and you confess sa imong mouth, no, you will be saved. So, pero wala pod kuan, no, wala pod gina baliwala ang work. Ang work mugawa siya, ang role sa work is after you believe, after you have been saved. Ang mag-prove nga love nimo si Lord is kana ng imong good work. Pero dili pwede nga basis sa imong salvation is good work. Mo na ginapa-emphasize po diri ni Paul. Mo na nga ang grace sa Ginoo mohatag siya power na karon nga mo-obey, no, ang nga mo-obey sa Ginoo para ma-please nimo ang Ginoo. So wala di place ang work for the forgiveness of sins, pero naay place ang work or good work after you have received Christ, after you have been saved. Kuha na to. So walay amount nga good works nga maka restore back sa tong relationship sa Ginoo. Kundi grasya ra jud ni, available ni sa tanan sa atoa. You just believe. You just humble down and accept the Lord. In verse 7, yan yun, what then? What Israel is seeking, it has not obtained. But those who were chosen obtained it. And the rest were hardened. So ginapakita diri no nga ipakita niya nga example kining Israel nga grabe sila no, grabe sila mo-obtain through good works. No, kanang gusto nila maka-obtain sa salvation through good works, mo na nga sila jud ang pinaka kwan. Sila ang pinaka grabing picture ba
of good works. Nga naman, kung tanawon nimo ang Leviticus, ang Exodus, ang Deuteronomy, no, grabe kay sila ka careful in obeying, no, in doing good works, no? Pero na-discuss naman nato ni nga ang law o ang good work wala siya gihatag nga for the purpose nga i-save ang tao. Gipakita ning gihatag ning ning law or command sa Ginoo para ipakita sa tao nga dili ninyo kaya luwason inyong sarili nganuman dili ninyo ni ma-meet akong standard. Failure gani si Paul, no? Nakumpleto man niya ang nine commandments pero na siya isa sa iyang inner thought dili niya kaya. Mo na nga nadawat jud di Paul nga sinner jud siya. I am sa tong yang gingon dito na ako ang pinaka sinner among the sinner. Ana si Paul kuyawan. But those who are chosen obtain it and the rest were hardened. No nga makita ninyo nga of course ang uban na obtain pod lamang sama nila Abraham. Nalangit man to si Abraham because they believe, no? Some of the chosen obtain it pero the rest na harden. Ngano man bounded man sila sa good works, bounded sila sa law. Dili sila bound sa grace sa Ginoo. So makita ninyo no nga in verse 8 yan gunya, just as it's written, God gave them a spirit of stupor, eyes to see not and ears to hear not, down to this very day. So ang Ginoo daw ang nagpatulog sa mga Israelites karon. Ang Ginoo pod ang nag-shutdown sa mga ears sa Israelites and eyes sa mga Israelites, no, down to this very day. Sa ato pa dili jud di ay nato i-take credit nga kung ang isa ka tao nag-respond tungod kay maayo ka mag-follow up, tungod kay maayo ka muwali, tungod kay maayo ka mo sa tawag ana mo share sa word. No, yes, maka-contribute man ta ana, pero imuhang sabton nga ang Ginoo di ay ang magpasarado sa iyang kasing-kasing, sa iyang mata, sa iyang dalunggan, og siya di ay magpakatulog kanang tawhana. So dili nimo na pwede i-credit sa imong sarili nga maayo ka. Kay ngano man, no man gingon no, God gave them a spirit of hingkatulgon. No? Spirit of stupor. No? Makita nimo bang mga Israelites hantod karon, muwali ka didto labayan ka. Muwali ka bahing kang Kristo, labayan ka didto. Di yun na sila mutuo kang Kristo. Imagine nimo didto namatay si Kristo. Didto tanan nakita ang mga milagro. Pero dili jud sila mutuo, sila pa'y nagpapatay kang Kristo. So ngano man, no? God gave them the spirit tungod kay harden ang ilang heart, gihatagan jud sila sa Ginoo og spirito nga kanang maski unsaon nimo explain di nila masabtan. Ngano man si Lord ang nag-cause ana. So naay mga tao nga nakapalibot sa inyo nga maski unsaon po ninyo og share, invite, no? Naa jud kining spirit of stupor. Naapod ng spirit ba nga mura gani lahos-lahos lang ang iyang ginasulti sa inyo ha. Unsay pinaka-the best ninyo nga himon ana? Iampo ninyo. Lord, ikaw may nag-cause sa mga Israelites nga magahi ilang mga kasing-kasing. Kabakulo ko Lord, ikaw po'y magpahumok aning ako ang igsuon, ako ang mama, akong papa, ako ang mga kauban sa trabaho. Kay maski unsaon ako Lord og share og invite gahi man jud lagi ni sila. Ikaw may nakapahumok ana Lord, ikaw di mo pahumok ani kay kung nahimo na nimo sa Israelites, kaya po nimo pahimuon karon sa mga Gentiles kami Lord. Pinalangga na gud nimo tong mga Israel. Then kami nga mga Gentiles Lord,
naa naman sa amuha kining privilege karon, pangayoon jud na ako sa imuha. Mao na nga wala jud imposible. Makita man na ninyo no. Like naaman tay mga kauban diri nga na problema sa ilang bana before. So, imposible sa ilang pananaw nga moduol sa Ginoo ang ilang mga bana. Pero kung ampuan na nimo, isurrender nimo kay Lord, sama sa akong gingon sa inyo nga si Lord ba ang Lord sa imong pamilya? Si Lord ba ang Lord sa imong finances or tanan? Then surrender sa iya. Magtingala ka mo respond na, no? Magtingala ka inay-inay na ana siya mga i-go through nga makapahumok sa iyang kasing-kasing nga gahi man unta. No? So again, wala tay i-credit ani. Walay maayo ani sa tua. Sa Ginoo jud ni tanan. Kanang nahitabo sa imuha, nahitabo sa imong pamilya, grasya ra jud sa Ginoo. Amen. So never ta mo claim ani nga maayo ang DCIM, gi-restore niya kini nga pamilya. Actually dili kita ang nag-restore. Ang Ginoo ang nagpahumok sa kasing-kasing sa matag usa nga pamilya nga naa dinhi sa DCIM. Amen. Ma-amaze gani ko katong na-amaze nami mga na ako'y kuan dito nga struggle jud mi kay katong sa may RRCY na ay isa dito ka gipatay niya ang pastor ba, tulo sila nagdunggab sa pastor. So gipatay nila ang pastor, minor de edad. Unya during the restoration weekend, now by the way katong mga naminaw nga dili aware sa restoration weekend, is a 3 days and 2 nights nga restoration process na si Lord mag-work sa imuha. So kini habang naga-restoration weekend mi sa kuan sa RRCY sa rehab para sa mga youth, sa mga batanon, naay isa dito katong nakadunggab or nakapatay og pastor, dili siya makakita, murag wala jud naka-participate. Tapos magsige ra siya duko-duko. Dili jud siya mo-participate jud. Nya 7 years na siya dito nga nakulong. So nay ni dool sa kuha nga leader nga pas kana siya ba? Siya wala lagi ka participate. Ana ko siya i-pray lang na nil ang Ginoo ray mo liho mo pahumok ana sa kasing-kasing niya. Last adto na mo didto, no? Siya nang naga-share sa yang rima, no? Ako jud siyang gigakos, ako siyang gilamano, ako siyang gi-affirm kay part man siya sa ako ang groupings. Good job no, grabe jud kayo ba no ga na happy ko sa imuha, anak ko sa iya kay kuan naka-share na ka di sa tubangan. Siguro grabe ang condemnation niya ba kay nakapatay siya pastor unsa ba? Murag sa iyang heart ba nga murag ani ka nang gina-pound siguro niya iyang heart nga Lord ako kay kung sala sa imo. Wala ba ko kabalo sa iyang nasa iyang heart. Basta maghilom-hilom ra na siya, mag-ana-ana ra siya nga murag ani ka nang special gani nga bata. Ni ana. Pero last adto na mo didto, nag-share niya sa siyang rima. Maka-amaze ba? So kinsay nagpahumok? Dili kita nga DCIM. Kung dili ang Ginoo. Nako ninyo. Mao na unsa pa kagahi ang imuhang anak, ang imuhang papa, imong mama. Itugyan na sa Ginoo, Lord, ikaw di mo pahumok, abriha tawo ng kasing-kasing. Ang pangutana nako sa inyo Gilord over ba na ni imong pamilya sa Ginoo? Nagpray ba ka? Kay iya mangingon sa Bible. Pray to the Lord of the harvest. Mag-ampo ka dapat sa Lord of the harvest kay iya man na. Then, yang gingon diri, gi-emphasize na po ni Paul diri si David. Likewise, David says, let their bountiful table become a snare, a trap na siya diha. Kung sa itong gihimo ni God sa ilaha, gipakatulog, gipagahi lang kasing-kasing, sarado lang mga mata, iba nilang dalunggan, sarado. Makarelate mo? Daghan kay mga tao ngayon na ano? Gahi kayo ba? Daghan kay mga tao pero wala jud gahi sa Ginoo. Kapital na ninyo unsa? Ampo. Iampo ra jud na siya, Lord, ikaw jud hikap sa kasing-kasing aning. Tabang itawo ni siya, Lord.
nga ma-open ang iyang eyes and ears nga mas dawaton kaniya. Mo humble down siya before you, Lord. Kana jud ang imong prayer. Nga mahimo jud ni siyang disciple, Lord. Mao jud ni akong prayer sa iya. Magtingala ka, mulihok ang Ginoo. Ano man siya may nai-control sa tanan. Ayaw na ninyo pasangindi ang yawa. Grabe kayong yawa, pastor, baka ng pamilya ha. Grabe jud kayong. Ang Ginoo ang labaw ana sa tanan. Dili na nang yawa. Muna dili na mo pasumangil ang yawa. Musikat ra ng yawa sa imong kinabuhi. Dapat musikat ang Ginoo. Amen. Kaya usay madunggan nako, mas madunggan pa nako ang pangalan sa yawa kaysa Ginoo sa inyo ha. Ang uban. Grabe kayo na nga kwan pastor. Grabe ka na sila kasugaron, mga yawan-on kayo na. Grabe kayo gina-atake dyan na permis yawa. Mga nga na gani. Yung storya na lang di ka nga. Wala imposible sa Ginoo pastor. Tabangi kog ampo ani bi. Kana ang gusto na ako madunggan sa inyo ha. At least naapay unod pa ako ang madungag sa akong pag-ampo. Pumayingon mo ba? O ipaampo ba sa imong mga kauban din eh. Pa-pray ko ani bi nga muhumok ang kasing-kasing ani nga pamilya or nga na di. Taghan ta mo pray. Oh. Napay kada alas 3 magampo. Oh. So, unsa nagingon diri sa verse 9? Likewise, David said, let their bountiful table become a snare, a trap that make them think all is well. Let their blessings cause them to stumble, and let them get what they deserve. Mao jud ni ang warning ba? No nga kung tan-awon nimo, abi manggod sa mga nag-reject kang Jesus Christ. Is blessed sila. Kay daghan lagi pagkaon sa lamesa, that let their bountiful table become snare. Yan na siya diya. Pero trap di ay ni. Pwede gani makaingon ka karon no nga. Grabe ka bless ang Israel. Grabe ka bless ning kuan no kana sila kay grabe no dato gyapon sila ngani makita man nimo kung diya ka sa New York, majority sa mga stocks dito kanang mga stockholders sa New York ang mga gabaligya o mga relo nga mga mahalon kung tan-awon nimo mga Jews sila pero tan-awon nimo gingon diri let their bountiful table become a snare, a trap that make them think all is well, nga okay lang nga wala na mo nadawat si Kristo, okay ra mo kinabuhi nga no man abundansya man mig kwarta, abundansya man mig kaon. Mao jud nay warning sa mga tao nga dili ka magpadayon sa Ginoo. Kana ganing i-reject nimo si Kristo sa imong kinabuhi, dili ka magpakorek, dili jud ka kanang i-reject nimo si Lord ba. Ginasultian na ka, kanang ginatagan na ka og rima sa Ginoo, tagan na ka word sa Ginoo, pero gahi gyapon kag kasing-kasing unya nagnegosyo ka. No. Nagnegosyo ka tapos daghan magkwarta, daghan magpagkaon namo. Abi nimo all is well. Ni ana diha that make them think all is well. Kabalo ba mo nga ang kwarta maski wala ka sa Ginoo or naa ka dili siya conditional ang money. Kay gingon baya sa Bible di ba nga ang rain ug ang sun available sa wicked and sa righteous. Sa ato pa, naa ka sa Ginoo wala, pwede ka ma-bless sa material nga butang. Pero pagbantay ka kay trap di ay ni naman siya diri sa Romans 11 verse 9. That niya na siya, the table become a trap that make them think all is well. Okay raman ko wala ko sa discipleship, tanawa, daghanan noong gyapon kong kwarta. Katong na ako sa discipleship, wala man ko'y kwan, wala man ko'y ngana nga abot, ngana no? Gina-process ka ni Lord, pero paghawa nimo, kanang wala na ka nag-commit sa Ginoo, di na po ka mo ampo, di na ka mo salig sa iyaha, murag gi-reject nimo si Jesus Christ ba? Saya itabo,
Ni abundansya man ang imuhang kuan, ang imuhang business. Then, sa giingon diri sa verse 9, let their blessings cause them to stumble. Oh. And let them get what they deserve. Pasabot, no, nga magtingala ka, nanaghan lagi mo ang kwarta, grabe ni mong kwarta, nya magtingala ka, nagtingala ka, nga nagkasakit na ka, tingala ka, nanaghan lagi mong kwarta, nanaghan na po di mong babae, nanaghan po di mong lalaki, tapos nagkagubot na ang pamilya, tapos magtingala ka, wala na'y kalinaw sa balay, oh. Antod sa nasambol yun ka dyan. Wala dyan. Ang iyang gingo diya. Then, let them get what they deserve. Naadyo'y kay porsyon kung malayo ka sa Ginoo. Klaro kayo ang Romans 11 verse 9. No? Mubumirang dyan sa imuha ka ng imuhang giingon nga, piraman ko, wala ko sa Ginoo, bibless pa lagi ko. Mao na man sa uban, mao di ay ni ang verse para ana. No? Abi na to, okay lang, trap na di ay. Sige lang, okay lang, paningkamutan na ako ni, mindset ra na ako ni, ningkamot ko ani, wala na si God. Ikaw na, tingala ka, wala na kay tulog-tulog. Mabot ang panahon. Wala na. Lugwa na imong mata. Tapos ay abot ang panahon. No? Gamit na pud ka, kay nga naman, kailangan man ni umanon ni mo ang kuan. Kailangan man ni umanon ang imuhang assignment or kanang imuhang project. Kaning kamot lagi kag imuha. Magtingala ka, trap na di ay na ka nga wealth nga naa sa imuha. Tingala ka, managhan na imong maintenance. Ano man, ang imuha mang pagkaon sa imong lamisa ang nag-determine sa imong blessing. Then, yan na siya diya. In Romans 11 verse 10, let their eyes be darkened to see not, and bend their backs forever. Imagine ani mo, hatagan ka og kabug-aton sa imong kinabuhi nga mabuktot ka, let their and bend their backs forever. Mao na idang panan nimo kung malayo ka sa Ginoo, kanang i-reject nimo ang Ginoo, kanang dili jud ka gusto i-correct sa Ginoo, mo na ibadang panan nimo, warning ni nga ginahimo ang giingon sa Ginoo sa ilaha sa mga Israelites, even sa atoa karon, no? Tingala ka ana, which is nakita man ninyo sa uban ng mga kauban ninyo, nasabtan na nila unsa pagkamaayo ang Ginoo, unsa jud ka faithful si Lord sa atoa, grabe nga pasensya niya, nagpaabot siya para madawat nimo siya, karon gidawat nimo siya, gipasaylo ka sa imong mga sala, tapos imong gitalikdan ng Ginoo, gi-reject gyapon nimo siya, mao ni imong dampanan. Let their eyes be darkened, magtingala ka maski unsaon nimo share, wala lagi gyapon ni minaw, dili lagi gyapon nimo tuo, mao man nimo ang dangpanan. Abi man gud sa kuano, no? Ang abi man gud nato, no, nga ang blessing is material. Ang blessing is kanang makita nimo ang salvation ni Christ. Imagine nimo kining nahitabo sa ilaha, oh. Let their eyes be darkened, bend their backs forever. Mabuktot ka sa kabug-aton sa imong kinabuhi. Ang tinuod nga blessing is dili kaning na ang bountiful blessing sa imong lamisa. Ang pinaka-blessing is kanang naay mo share sa imuha, masabtan na nimo si Kristo, mao na pinaka-the blessing. Kay dagang, imagine nimo, bless man ang Israel, pero kung mo share ka about kang Jesus Christ sa ila, wala dyan sarado. So dili na siya tinuod nga blessing. Ang tinuod nga blessing is kita karon nga nakadawat kang Kristo, nga ikaw maski unsa pa imong problema, makatulog kag insakto, nga maski unsa pa ang imuhang gi-go through,
makita nimo nga nga ginalid ka ni Lord sa victorious nga kinabuhi, nahimo pa kang blessing sa uman, mao nay mao gani itong giingon na ako sa inyo kagahapon sa Romans 10 nga happy ang feet sa mga tao nga nag-preach sa good news. Amen. Mao nay blessing nga ikaw pinili sa Ginoo para mo preach sa good news. Ang blessing is kanang dali ra ka makasabot kang Kristo, mao nay blessing. Pero unsa nay tabuan ning mga nag-reject sa Ginoo, mabuktot ka sa kabugaton sa imong kinabuhi. Madarken ang imong eyes. Imagine nimo kay makita maski unsaon pa na nimo illustrate din di jud ka kasabot. Oh, pero daghan kag kwarta. Oh. Unsa pa yang gingon diha? Ang blessing nila mag-cause sa ilaha mas tambol. Oh, mo na may tabo sa imo. Mao na kalaglagan nimo. Ang blessing jud is naa jud ang nature ni Lord sa imo. Mo na blessing. Nga makapasaylo ka, maka-forgive ka, maka-love ka sa mga unlovable nga tao, mahimo kang kind sa uban, mahimo kang blessing sa uban. Mo na blessing. Kaya abi man gud sa tao sa kalibutan, ang bless ka na kay gwapo sakyanan, na gwapong balay. No. No. Pakapin ra na ni Lord. Pero ang tinuod jud nga blessing is na-open nimong eyes ka sa gospel. No? Ang tinuod nga blessing is nadawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Kay ang uban gahi kay kasing-kasing. No? Muna nga dili dapat mo ma-insecure kung na mga dato niyong silingan, na may mga dato nga mga people around us. Maski unsa pa na kadato sila Elon Musk di ka dapat ma-insecure. Walay insecurities sa mga taong nga naanay relasyon sa Ginoo. Amen? Pero katong mga insecure, katong wala pa'y relasyon kang Kristo. Amen? Dayon ta. I say then, verse 11, they did not stumble as to fall did they. May it never be. But by their transgression, salvation has come to the Gentiles to make them jealous. Kung tanawon ninyo, kuya upod kayo ang Ginoo, no? Grabe jud kayo ka perfect si Lord. Ang gihimo ni Lord, no? Tungod sa kagahig kasing-kasing aning mga Israelites, na open na noon, na purpose, na open na noon ang gospel sa tuwa nga Gentiles. And ang Ginoo nag-cause karon nga ma-provoke ang mga Israelites pinaagi sa kausaban sa mga Gentiles. Makita man na ninyo, like for example, sila Stephen, sila Philip, sila Peter, sila John, sila Paul, kung mubuhi sila patay o mag-heal sila sa sick, musuko ang mga Israelites. Planado di ay ni Lord. Nga, katong mga unbelievers ninyo nga amigo o amiga, ang inyong testimony makaprovoke sa ilaha nga mag-lead na noon sila nga dawaton si Kristo. Anak ka-amazing si Lord. Gamiton niya ang bag-o ninyo nga kinabuhi para ma-curious. Ano sila? Kuno si Arnel bo. Mga na iyang amigo. Well, dito mo na tungunan. Sa jud na itabuan na niya. Mga na dahil ninyang amigo. Niya mangutana dahil na siya kay Arnel na. Kita na niya. Na mga gastok pud ana siguro niya nga mga fans tong una. Oh. Sige tanaw-tanaw hala. Grabe na restore na jud si Arnel oh. Gwapo na jud siya, nihayag na. Sweet na lagi na sila sa iyang bana. Ay sa iyang asawa. So kay naitabo. Nanay mga question, ang Ginoo di ay na siya ang mag-provoke. Okay, gahi kag kasing-kasing ha. Mag-uhon ako si Arnel o si Lynn o iyang pamilya. Then, mo stir up sa ilaha. Mautoy mag-cause na noon nga mo dool sa Ginoo. Which is mo na naitabo silang mga amigo, amiga. Sakay na itabuan nila gana po to si Amor. Unya si Amor kay presidente man. El presidente man sa Eureka.
sa kanay tabuan ning Arnel. Oh, so nag-lead karon sa iya, oh, nga mo duol kang Kristo. Amen. Pinaprocess pa si Amor. Pero magtingala ka na hinay-hinay, uy, ana na iyang mga amigo, grabe na gidi lagi may istoryahan na si Amor sa eroplano, ana tong iyang amigo. Nga naman, nag-ampo na siguro ni ba pila ka oras, mo na pinakataas nga ampo ni Amor sa eroplano di ay, no? Pag mo biyahe. So, ana mga tingala na tong una kay alam ni yusi-yusi yan na ako ni para mo relax karon kay puyo na si Amor ano mo ampo na something aning tawana mao na ang ganahan karon sa mga amigo niya before nga dili 1 hour oy sobra 2 hours daw ang ampo niya nadunggan ako wa jud daw tingog-tingog sabaan ba yan na si Amor no para sa mga nakadungog pod si Amor disciple na siya nga buutan no ang mga minaw aning recording. Sige, dayon ta nga nagbiyahe siya Japan o nya tingala po diyang tapad nga lang taas na lagi pang ampo si Amor no? Sige. So si God ang mukos sa mga people nga gahig kasing-kasing nga ma-provoke sila ngano man nga gibless kining mga Gentiles. Mao na nga suko kay sila once nga maka-heal sila. For example, katong leper, katong naa sa temple, silver and gold I don't have. Niya na si Peter. Tindog siya. Pagtingala ka, kinsay ni kwan yun sa imo. Suko ang mga Gentile, ay mga Jew. Planado di ay na ni Lord. Nga i-bless ka niya para katong mga unbeliever mag-lead sa ilaha nga muduol sa Ginoo. Nakuha ninyo? Anak ka-amazing si Lord. Wala jud niya ni maski gi-reject ko ninyo. Anong point ba? Gi-reject ko ninyo nga mga Israelites. Kanang inyo ang rejection karon i-bless na ako ning mga Gentiles kita para kung makita ninyo kung giunsa na to pag giunsa po nila pag-experience sa kinabuhi nga naa kang Kristo mag-lead pud karon sa inyo ha pag-abot sa panahon nga moduol sa kuha. Amen? No? So padayon lang mo nga subay sa pagbuot sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Tingala mo ang mga kauban ninyo, barkada ninyo, mutanan na sila sa inyo. Amen? So, ang Ginoo mo raise siya godly leaders para makaprovoke sa mga unbelievers or kaning ga-reject sa Ginoo. No? So, pero careful ta. Mao po niyang problema di ay ni. Ngano man, kung makita ninyo, daghang kayog mga movement, gikan pa sa una, sila John Wesley, Rabbi Zachariah, sa panang mga kwan, kanang mga grabe nga movement tunguna sa Ginoo, nga gigamit kani sila John Wesley, ana. Pero makita ninyo, along the way, di ba, niresist man ang Ginoo sa mga proud. So nakita niya kining mga tawhana nga humble, igamit ni Lord para ma-provoke mga unbelievers. Daghan na noon karon nagtuo mga unbelievers. Ang problema, kung niabot na ka sa taas, nahimo na kang prideful nga leader, no? And ang mahitabo is proudful na ka, nag-set na kag daghang standard nga kini nga church bawal na mao ni ang kuan ang standard ani nga church karon nga dapat magputi mo tanan nibalik na kasalo i-bypass na pud ka ana ni Lord pangita na pud siya humble nga mga people para gamiton niya para mga luwas pud ang uban kuan na to mao na nga warning ni sa atuak sa DCIM nanuman gasugod pa man ta ipili man mo tanan sa Ginoo para mahimo niya nga mga ambassadors, mahimo ta nga disciple niya. Pero bantayan na to ato ang kasing-kasing
nga pag-abot sa panahon nga nanubo na ta, nanaghan na ta, always ra jud nato i-maintain ang humility. Dili ta mahimong prideful ba nga, tungod man ni sa among sistema, tungod man ni sa restoration weekend, tungod man ni dili ana, no? Which is dinhi sa last nga verse, dapat mag-glorify dapat si Kristo, no? Always ra jud nato na ma-acknowledge nga maintain na tong humility nga all by His grace, not sa ato ang work. Amen? Kay kung mobalik na pud ka by work, grabe man gud akong pagpaluap ana pastor, grabe man gud ang consolidation nako, grabe man gud ang post restoration, grabe man gud ang restoration weekend pastor, nasabtan jud nila pastor, ingon ni ana. Wala na, ang imuhang isulti, grasya ra jud ni sa Ginoo. Siya jud nang lihok ani. Igo rami ni tuman sa gusto sa Ginoo. Kana permanente atong i-maintain sa DCIM para or ikaw pud nga naminaw nga na church, no? Kana po dapat nangita ang Ginoo mga humble nga mga people. Kay si Lord i-resist jud niya ang mga proud nga people. Sama aning naitabo sa mga Israelites, i-reject jud niya, no? Then nangita siya og Gentiles. Kanang mga walang alam kaayo sa Bible ba? Halos wala yun sila kasabot sa scripture. Sama nato. Then gihimo na niya, gi-bless ta niya karon. Amen. So dili lang ta maghinambog. Sa mayang gingon dia. Verse 11, verse 12. Now if their transgressions is riches for the world, and their failure is riches for the Gentiles, how much more will their fulfillment be? So, ang failure sa mga Israelites, nahimo na itong richness. Kita may nakadawat sa Holy Spirit ron. Amen? No? Pero ma-imagine daw nimo, unsa pod nga blessing ang madawat sa Israel kung gidawat pa nila si Kristo. Kuha ninyo. Verse 13. But I am speaking to you who are Gentiles, kita, Gentiles, inasmuch then as I am an apostle of Gentiles, na si Paul, I magnify my ministry. No? Gina-remind niya ang mga Diyos about sa ministry ni Paul. If somehow I might move to jealousy my fellow countrymen and save some of them. So, gasig yapon jud si Paul nga maluwas jud kining mga Israelites. Grabe jud ang kwan niya ba? Grabe jud ang heart ni Paul bang ang fellow Israelites niya or fellow Jews ni Paul. Kay I am a Jew. I am an Israelite. Nga naman si Paul. Nga, ikaw daw ba? Kung nadawat nimo si Kristo, wala jud kailaing desire po is maluwas imong pamilya. Sama pud ani ni Paul. Gusto jud nako luwason ng Israel. Gahi man sila kasing-kasing. Pero niya naman siya diri sa verse 15. For if the rejection is the reconciliation of the world, what will there be what will their acceptance be but life from the dead? So, ang Diyos rejection, nag-offer siya kaluwasan sa kalibutan. Amen? So, may imagine na nimo, ang ilahang rejection pa lang, nakahatag na og salvation sa kalibutan, unsa na lang ka ang ilang acceptance sa Ginoo. Ano yung ipasabot niya? In verse 16, if the first piece of dough is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, the branches are too. So, yang gina-remind niya nga ang root nila sa tribe ni Abraham, no? Ang mga Israelites manggod is gikan jud dito sa tawag ani sa linya ni Abraham. Mao na nga chosen nga people sila. Mao na niya na siya. But if some of the branches were broken off, mao na ni karon. Ang mga branches sa linya ni Abraham na broken off,
which is kinsa man na, mga Israelites. And you, niya na siya diya, being a wild olive, kita ni mga Gentiles, kita daw ni mga wild olives. Gigraft lang siya dito. Niya na siya, we are grafted in among them. So, yawan. Ang grafting di ay no, gikan pa tong una pa dahil sa panahon. Original na di ay na sa Ginoo, ang grafting. Karon kay gihimo na to, grafting man sa durian. Putol ka dito. Maragod, ni putol ka sa puyat, imo ang gikonekta dito sa native nga punuan. Ana bang picture ba? Kita tong puyat, gikonekta dito sa native nga punuan. Mo ni pasabot ana. Which is holy, na set apart yun na sila sa Ginoo. Chosen nga people ni Lord ang mga Israelites. Were grafted in among them and became partaker with them of the rich root of the olive tree. So, mo na picture no nga ang holiness diri, ang holy nga ginapasabot diri is giset apart yun na sila sa Ginoo. No? So, kita karon ng wild olive, kita karon ang naka-benefit. Kay gipang putol man tong mga sanga, which is mo ng mga Israel. Kita karon ang gipuli dito sa punuan, sa vine. Kita ra may branches. Mo gani John 15:5, I am the vine and you are the branches. If a man remains in me, gidawat nimo si Kristo, and I in him, naghimo kasi ang kabubuton, you will bear much fruit. Apart from me, kira ko, hindi na ako kailangan si Kristo, padato lang ko. Be careful because that is a trap. Then iyang gingon diha, partaker with them of the rich root, yawan, of the olive tree. Grabe, kita karon ang naka-receive sa richness sa Ginoo in Christ Jesus. Pero nag-warning si Paul, niya na siya diri, do not be arrogant. Ayaw kag paghinambog nga ikaw na nakakaroon kang Kristo. Towards the branches nga gipang putol. But if you are arrogant, niya na si Paul, remember that it is not you who support the root, but the root supports you. Remember, ang Ginoo ang naga-support sa imo ha. Ayaw kag paghinambog. Mo na karon ang naitabo sa uban nga they think nga sila ray tama. They think nga sila ray gipili. Kana ang bantayanan nga espiritu. Kita'y tama, mali na ilang ginahimo. Di na ta mo connect aning mga tawanan kining mga ingon aning nga simbahan kay dili ni sila parehas sa tong ginahimo. Murag tan-aw na lang nimo ikaw tama. Be careful. Nga siya diya. Do not be arrogant. In verse 19, you will say then, branches were broken off so that I might be grafted in. So, kita ninyo nga, ang Jews, na broken off sila man tong branches because of their unbelief. And ikaw, no, na-graft ka, na imo na kang one with Christ, tinagis imong pagtuo. Verse 20, quite right. They were broken off for their unbelief. But you stand by faith. Nga na siya. So, iyang gingon diya, do not be conceited. So, bantayan ninyo ni. Ayaw ka kahimo nga prideful. Ang conceited means hanginon. Ayaw kang paghinambog. Do not be conceited. But iyang gingon diya, but fear. Dili siya dreadful fear. But ilab nimo si Lord. You humble down, you obey. But fear niya na siya. For if God did not spare the natural branches, wala gani gi-spare ni God ang mga Israelites nga chosen na niya, natural nga branches, niya na siya diya.
He will not spare you either. Mao na nga magtingala ka no nga kung giputol niya ang mga Diyo, putlon pud ka daw ka sa Ginoo. Unsa may cause nga putlon ka sa Ginoo? Pride. Do not be conceited. So ayaw jud kag paghinangin nga gibag-o na ka sa Ginoo, ayaw jud kag paghinangin nga naa na sa Ginoo tanan nimong pamilya. No. Do not be conceited. Nga nang Ginoo. Kay dili gusto ang Ginoo og prideful nga tao. Gusto ni Lord og humble nga tao, willing magbag-o. Amen. Willing mo-obey sa iyang will. So makita nato dire nga if you reject Christ, He will reject you also. So you will see how God cut the original branches. Iputol jud ni God ang mga Israelites. No. So the Lord warn us nga dili ta mahimong conceited. Sama sa akong giingon sa inyo nga daghan kayong mga man of God nga nagsugod sila nga humble. Pero pag abot sa panahon, no, like for example, kaning kuan. Nag-claim nga siya na karon ang Ginoo diya sa airport. Asa man ang sinugdanan ana? Nagtuo man na siya sa Ginoo, grabe na siya humble. Pero nag-creep in ang pride. Katong daghan nagtao nga na-connect sa iya. Unsay nahitabo? Gi-cut off siya sa Ginoo. Unsay nahitabo? Dili na ka-recognize sa Ginoo as part sa iyahang branch. And asa naman ka karon? They were far away from the scriptures. Magtingala ka sa isa ka simbahan nga nawala na sila sa scripture kay tungod kay naa ang pride. Sabta ninyo? Nga ba mo diya? Mao man siya karon. Oh. Claim nimo nga anak ikaw na si Kristo, ikaw nang Ginoo, moagi tanan sa imo ha. Oh. Far away na kay ka sa scripture. Unsa may hinungdan nga tunguna maayo man jud kaayo imong pagwali, maayo man jud kayo ang imuhang pag-share. Maayo man ang pag-bless sa imuha ni Lord. Unsay naa? Pride. Mao na ni warning dinhi si Paul. Do not be conceited, but fear niya na siya diha. Adlo ka si Ginoo, Lord, grasya ra jud nimo niyang tanan, Lord. Wala jud ako Mo na nga kita karon nga gasugod pa ta sa DCIN. Warning ni sa tuwa ba? Kay kung tanawon ninyo atong data, gasaka atong data, wala jud taganaog. Unya, gi-remind na ta sa Ginoo karon nga dili ta mahimong prideful. Kay mao di ay ni ang makakat off sa ato as a branch. Mawala ta sa vine ba? Napa ba mo diha? So ayaw yun mo mahimong conceited. Samot na inyong ginahimo, life group, ako amaning paningkamot, no. Be humble before the Lord. Ang ginuura jud ng lihok ani nila, pastor. Ma-amaze ra jud ko, kay grasyahan ra jud ko sa Ginoo nga makapadayon pa kog follow-up ani nila. Igrasyahan ra jud ko sa Ginoo kay ga-provide pa siya pamasahe nako. Maski grabe pud kaipit na sa kwarta may ana gani, kana ang gusto sa Ginoo. Libwidi nga mura kag bound gyapon sa lobang. O amaning paningkamot. Skarte man ako ni. Yes, gamiton man ka sa Ginoo. Pero masabtan na nimo at the end ani nga mga verses. Look carefully. Behold, niya na siya diha. The kindness and severity of God. To those who fell, severity, but to you, God's kindness. So ang Ginoo di ay, makita ninyo, nga grabe jud ni siya ka-kind, grabe pud ni siya ka-severe, ka-stricto. Dili di ay pwede nga isa lang. So ma-misinterpret nimo ang pagkaila nimo sa Ginoo kung kind lang si Lord, buutan lang si Lord. Mali na.
Ang gingon diri, behold then kindness and severity. Dili pwede nga kind lang si Lord. Naapod siya severity. Kind sa mga nag-obey sa iya. Nagtuo sa iya. But severity, katong mga dili. Katong mga gipang putol, mao to'y severity. So putlon jud ka sa Ginoo, o prideful ka. So naapoy uban nga severity ra pud ginawali. Kung dili ka motuo sa Ginoo, maimpyerno jud ka. Kini latoson jud ka sa Ginoo. Unya, ang pag-ilaila nimo sa Ginoo, hadlok na noon ka. Severity lang ang gipreach sa pastor. Oh. So mali gyapon ang pag-ila nimo sa Ginoo kung severity ra pud ang Ginoo. Grabe pud ang Ginoo. Ay latoson man dito ani. Unya wala na ani mo na wala mo nimo naisip nga pila nakakatuig gipaabot pud sa Ginoo. Kain jud ay kaayo ang Ginoo sa imo pod. Oh. So ang Ginoo both, dili pwede nga isa ra. So ang Ginoo is kind, ang Ginoo is severe pod. Oh. So look carefully, no? Mo gani yang gingon diya nga behold. Look carefully nga na siya. The kindness and severity of God. Oh. 'Di ba sa John 1 verse 14? Unsa man nagingon diya? And the word became flesh and dwelt among us, Jesus Christ. Ang Ginoo nga ang the word nga God nahimong flesh. Sa asa man na nakita nimo kang Jesus Christ and nakauban nato. Diya sa John 1 verse 14. We saw his glory. Nakita namo kinsa ang Ginoo diha kang Kristo. Glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth. So ang Ginoo dili pud pwede grace lang, puno pud siya og kamatuoran. For example, ang grace. Ang Ginoo katong time nga naay leper, gihil niya, grace. Katong time nga naay prostitute nga nakasala, stoned to death sa mga Israelites, grace, iyang gipasaylo. Ang truth, unsa man na, hingnan niya nga, you brood of vipers, niya na isa sa mga Israelite. Sa bayang gingon niya sa truth, gihimo nilang sugalan ang iyahang sa tawag ani, ang temple. Hiyabo niya ang lamisa. Ano man, his truth, grace and truth, kindness and severity, mao na ang Ginoo. Kindness and severity, duha. Grace and truth, mao ra gyapon. Dili pwede isa-isa lang ana. Mao na jud ang nature ni Lord. Karon anak naman ka. Dili pwede nga ikaw nga papa karon puro ra ka kind sa imong mga anak. Kailangan jud ka maging stricto kay ngano man nature man na sa Ginoo ang severity. Pero dili pud ka pwede nga magsigira pud kag disiplina sa imong anak nga dili ka kind ngano man dili man na siya nature sa Ginoo. Mo na makita ko ninyo nga severe pud ko, dili lang ko kind, dili lang ko buotan. Stricto lagi na si pastor, lain lagi na siya sinultian, musuko, mga siya. Musuko man po ang Ginoo pod. Kahit man po ang Ginoo, buotan man po ta sa mga gusto jud magbago. Pero kung dili ka magusto magbago, severe pod ko. Uwatan yung kag favor sa kuang. Kung ikaw dili ka gusto magbago, mo diyan kag favor. Singya po sa Ginoo, buktot ka ni ana gani ang Ginoo. Bugat. Ibang kinabuhi. Kain si Lord sa mga gusto magbago. Kanang gusto mo duol sa iya. Pero putlon pud kaniya kung dili ka gusto magbago. Klaro kayo ang scripture. Na nga kung puro ra ka kind dili na mauna nga nature ni Lord. Di nakakabalo mga saba. Dili nakakabalo mo disiplina. Dili na siya nature ni Lord. Ako ganing asawa dili mas fair. Kung na ako i-correct siya, correct diretso. Bahala na ma-offend ka diha. Ano man, kung dili pagbuot sa Ginoo imong ginahimo, i-correct yun di ka. Akong asawa gani di mas fair kamo pa ka. Same gyapon sa mong anak.
Grabe ko ka-kind. Love na ako ning bata. Pero kung naay disiplina, you discipline. Kung di ka kabalo mo disiplina sa imong mga anak, kind lang ka, wa jud ka kaila sa Ginoo. Kind lang ka permi sa imong mga anak. Nagingon di ako, kindness and severity. Stricto ang Ginoo. Naa jud kay disiplina nga ihatag sa ilaha. Kana dapat nga nature maglatay pud sa imo. Ang ano nga nailhan man nimo ang Ginoo nga loving kay siya, merciful kay siya, gracious kayo ang Ginoo, pero severe pud siya sa mga gahig ulo. Hmm. Amen. Pag ingon mo, grabe, grasyahan lagi gyapon ko sa Ginoo. Grasyahan ko sa Ginoo. Yes, gracious kay si Lord. Hmm. Pero naay handumanan. Isa na? Naay, kon ba? Naay time pod asa kaniya paabuton. Dili lifetime nga magpabadlong ka o paabuton ka sa Ginoo. Amen? So look carefully. Observe the kindness and severity. Kung gusto yun ka balance nga kinabuhi. Mo na, kung buutan lang ka nga pastor, ambot lang. Nailan ba yun nimo ang nature ni Lord? Duha dapat, kindness and severity. Amen? Balanse ang imo ang kinabuhi kung ingonana nga nature ang mugawas sa imo. Ora, buutan ra kaayo. Buutan jud na amo ang pastor, buutan jud kaayo. Di na kabayo mo suko. Oh, kay kinsa na nga nature. Romans 11 verse 22. Padayon ta. If na siya diya, you continue with this kindness. Kung magpadayon ka sa iyang kindness, niya na siya diya. If you continue in his kindness, kind ang Ginoo sa imo ha. Otherwise, you also will be cut off. Oh, so grabe yun din, no? Unconditional ang forgiveness ni Lord. Hmm. Ah, ang love ni Lord is unconditional. Tama? Akong balikon to siya, mali to siya. Ang love ni Lord is unconditional. Pero ang forgiveness ni Lord is conditional. Nga naman. If you confess with your mouth. If magpangayo kag pasaylo, if mo humble down ka. Kana. Ang material blessing is unconditional. Mayawanon ka o dili, pwede ka madato. Dagan bitaw sa yang gurin no, wa man ni Ginoo. Mga dato man. Tama? Unconditional ang material blessings or money. Unconditional na. Pero ang forgiveness ni Lord is conditional. Mag-repent yun ka. If you confess, if you repent, if you humble down. Amen? If kind ka sa Ginoo, kaubig yapon ka siyang will, dili ka putulon. Pero kung i-reject po nimo, if you reject, severity po ang imong madawat. Klaro? So asa ka karon pili. 23. So unsa to? Sa verse 20, gi-reject sila sa Ginoo because of pride, tama? Diri pod sa 20 3, they also if they do not continue in their unbelief. Duha jud ang reason nga nung i-reject ka ni Lord, pride and unbelief. Kanang naa na kay problema ba, di nakamuto sa Ginoo. Kapoy naman ko ay. Ako asawa, dugay na kayo, wa man gyapon bago. Akong bana, dugay na kayo, gyapon bago. Pwede kay cut off na. Nag-unbelief naman pud ka. Among situation, ani nga na. So ayaw yun ninyo ibutang ang inyong mga material nga mga blessing tungod kay naamo sa Ginoo. Naama ka sa Ginoo, wala, pwede ka madato. Nga naman, gihatagan naman tag capacity to produce wealth. Maligya ra kag ginanggang diha o maligya ra kag kuan mo dato man ka. Ano man?
Muha man ang kwan. Dili man na magbase sa imuhang pag pagkwan kanang pagtuo ang imuhang pagkadato. In verse 23, and they also, if do not continue in their unbelief, they will be grafted in. Oh. If they do not continue in their unbelief, ibalik ka sa Ginoo. Mao na ang Ginoo, grabe jud kay ka-gracious. Kung mubalik lang ka sa iya, i-restore ka niya balik. Mao bitaw tong kwan prodigal son, maski unsa niya kayawan-on, pagbalik niya sa amahan, gidawat. Inguna ng heart ni Lord. God is able to graft them again. Yan na siya diya sa Bible, sa ingon ni Paul. Then, for if you were cut off from what is by nature a wild olive tree, and were grafted contrary to the nature into a cultivated olive tree, how much more will these who are the natural branches be grafted into their own olive tree? So kung balik ka sa Ginoo, i-restore ka niya balik. Unsa na lang ka ang mga Israelites nga sila original nga part anang olive part ana nga vine, no? And kung tanawon nimo, ani ka gracious si Lord sa mga Israelites, even to us. Makita nimo ang iyang nature ba nga, He will put them again. Mao na makita ninyo sa Book of Revelation, grabe no, gapaabot siya nga mobalik pa ang mga parts sa branches. Grabe ka amazing si Lord. Ang naghimo siya og way, naa siya mga famine, naa siya mga unsa to mga red horse, white horse para lang mobalik ang mga people sa iya ha. Iawa no. Ana yun kaniya kapalangga. Paabot ang Ginoo sa imo ha. Kung ikaw naminaw, na kay pride and unbelief, balik sa Ginoo, i-restore ka niya balik. Amen? Then, so, mao ni karon ang team sa Romans 11. Ang God faithfulness to His chosen people. Grabe ka faithful ang Ginoo sa iyang chosen nga people. Pero, yes, inguna na ang Ginoo, dawaton jud ka kung mobalik ka, pero dili pasabot nga ginigate ni Lord ang necessity sa humility and faith. Kailangan gihapon nimo mo humble down para makabalik ka sa Ginoo. Dili pasabot nga dawaton ka sa Ginoo, okay ra mo balik na ko diretso ana. No, you humble down. Tuuhan jud nimo si Kristo sa imong kinabuhi para mabalik ka diya sa bahin. Nganong ingon ana man jud ka kwan no? Nganong ingon ana man jud ka love ni Lord ang iyang mga chosen people. Dili man gud pwede violate ni Lord ang iyang sunultian, di ba? Niana gud si God kay Abraham. Abraham, tan-awa diha sa langit. Tan-awa pud sa sand. Ingon ana kadaghan ang imuhang mga descendant. Grabe ang mga promises ni God sa ilahang mga ninuno. Sige, basahon daw nato. I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, that you will not be wise in your own estimation, that partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. So mao di ay ni ang mystery nga dapat nimo masabtan karon nga naa jud ay partial nga hardening sa kasing-kasing sa mga Israelites. That's why nga karon mas kung saon nimo gwali gahi gyapon sila kasing-kasing ano man, si God ang nag-cause ana. So maski unsaon pa na nimo og create og milagro diha sa mga Israel karon, dili gyud na sila motuo. Ngano man ang Ginoo may nag-cause nga mogahi ang ilang kasing-kasing. Mo man yung diha, I will not be wise in so that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Sa ato pa, nagpaabot ang Ginoo nga mga luwas tanan ang imong mga igsuon, ang imong ginikanan, ang imong kauban sa trabaho before mo humok ang kasing-kasing sa mga
Israelites. Oh, until niya naman siya, until the fullness. So naay pipila lang, ambot lang kung pila na lang kakalagna. Basig inig-share ni Tita Esther o 5 ka tao, kumpleto na ang fullness sa Gentiles, di. Nibalik na karon ang pagkahumok sa kasing-kasing sa mga taga-Israel, kita karon ang problema na ron. Saon nato ni ron. Basig unyag ang Gentiles na ang mga gahi na kasing-kasing kay ang kahumok na naman dito sa Israel. Mo nakita karon, mintras buhi pa ka, may share jud ka sa good news. Kay basig sa imuha to makumpleto ba? Unya wala ka naglihok. Oh. Napa mo diha? Napa ba mo? Napas na ulit. Wala pa. Mas gusto din ng tingog, napas sila. Verse 26. And so all Israel will be saved. Oh. Masave gyapon ng Israel. All man yang ingon dire. And so all Israel will be saved. So maski sa kagahi lang kasing-kasing karon, moabot jud ang panahon nga mga save sila tanan ang mga Israelites. So ayan na problema. Problemahan na lang karon ng imong silingan. Problemahan na lang karon ng imong mga kauban sa trabaho. So just as is written, the deliverer will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob. This is my covenant with them when I take away their sins. Verse 28, from the standpoint of the gospel, they are enemies for your sake. But from the standpoint of God's choice, they are beloved for the sake of the Father. So as far as the gospel is concerned, kaaway jud sila sa gospel, kaaway sila ni Jesus Christ. Ngano man, madawat masave man ka kung mo humble down ka og dawaton nimo si Kristo. As far as the gospel is concerned, enemy jud sila. Pero as far as sa Father is concerned, sayang yun diya, but from the standpoint of God's choice, beloved sila sa Father. Palangga yun kay sila sa Ginoo. Nakuha ninyo? So, but when you look at from God's standpoint, kung tanawon nimo, ang standpoint ni God is, di ba, ang iyang chosen nga people, si Abraham, sa iyang gipromise kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, they are still beloved of God. Mo standpoint ni Lord. Kay dili man gud pwede nimo bawion ang gisulti sa Ginoo. Mahimong bakakon ang Ginoo kung muusab-usab ang iyang gisulti. So kung unsa ang gipromise ni God kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, mag-flow jud na sa ilang mga generation. So kung gingon sa Ginoo nga ma-save mo tanan, He will all save you. Kaso lang, ang standpoint ni Jesus Christ, ang standpoint sa gospel is through faith. Ang standpoint karon sa mga tao is through good works man. So magsumpaki jud ang mga Diyos ug ang gospel. Mao nang karon wala na usab ang standpoint ni Father nga bilabid ta mo tanan nga mga Israelites. Maabot ang panahon mga save ra gyapon mo tanan maski gahi kay mog mga kasing-kasing. Sabtan ba ninyo kini nga verse? No. Mao na importante kaayo nga mosabay mog basa sa kuha. Gunitan ninyo yung Bible, badisan na ninyo, sulatan na ninyo para makasabot mo sa atong ginastorya. Ngano man, dili ni mabalik na dayon. Kining atong ginastoryahan karon. Maski ako pumustorya din tinapod niya ako ni mabalik. Exactly sa akong ginasulti. Ngano man, ang Holy Spirit ra pod mag-allow sa ato nga mohatag ana nga mga words nga atong gina-utter karon. Sa gingon niya dire, Romans 11 verse 29. For the gifts and calling of God are irrevocable.
dili man good. Dili man good pwede bawion ni Lord ang iyang gihatag. Mao na nga kailangan jud niya pamangitaan og paagi nga matuman ang iyang word. Mao na kung naa kay promise nga gigunitan karon, especially sa word ni Christ sa New Testament, gunitan na nimo nganuman dili man na pwede nga mobalik sa langit nga dili ma-fulfill sa imuha. Kay dili man bakakon nato ang Ginoo. Gunitan jud na nimo iyang promise. Mao gani na nga kung magsalig kasi ang word of Christ, you will not be disappointed. You believe, you will not be disappointed. I-claim na nimo nga promise. Di ka ma-disappoint. Amen? Pwede pa ka ma-disappoint sa mga promises sa mga laki, bayi, sa mga Asawa. ginikanan, asawa, bana, ma-disappoint ka na. Pero kung ang Ginoo, He will not fail you. Verse 30. For just as you once were disobedient to God, but now have been shown mercy because of their disobedience. Same gyapon, no? Ani, no? Same gyapon sa toa. Disobedient pud ta before, pero natagan ta og mercy. Same karon pud sa mga Israelites. Disobedient sila karon, pero hatagan gyapon na sila og mercy. Nakuha ninyo? So this all now have been disobedient, that because of the mercy shown to you, they also may now be shown mercy. So, God longs to be, kanang kwan ba? Grabe jud siya ka merciful si Lord, no? Sa tao. Ang Ginoo merciful. And ang Ginoo merciful, and wala jud siya naglong ay punish ta niya. Mao jud ang Ginoo. Ang different karon sa tao kang Ginoo, man's long to punish people, but God's longs to forgive people. Mao na diferensya nato. Maski unsa pa to kagrabe ang sala sa mga Israelites, gi-reject nila si Jesus Christ, gipapatay nila si Jesus Christ, gihang nila sa cross. Ang Ginoo naglong yun siya og forgiveness sa ilaha. Pero kikaw nga nagtanaw ana nga gi-crucify si Jesus Christ, naglong jud kag punishment sa mga nag-crucify kay Jesus Christ, tama? Simple na sa tuwa. Kung ikaw, no, ang tao naglong jud siya maski gamay lang nga sala, ipanish nimo kanang tawana. Dili na siya nature ni Lord. Gamay nga sala, punish na tanan, ana. Oh, punish. Asa naman ang forgiveness? Asa naman ang grace? Puro naman lang ka severity. That's why the more we partake of God's nature, we endure long suffering, taas ang imong pag-antos, especially kung iintrasan ka og mga foolish and stupid people. No, magtingala ka bray sa kuha. No? Kung wala jud ang nature ni Lord sa kuha, unya intrasan ka og mga badlungon nga mga tao, wala mo freak out siguro ko sa inyo nga dili na ako magpakita. Dili ko ninyo na makita. Pero tungod man sa grasya sa Ginoo, giatagan ko niya sa iyang nature. Ang nature ni Lord is long suffering man. Magtingala ka, sultian na nimo, pabadlong gyapon. Sultian nimo ani, tingala ka, nisuyop na pagbalik. Sultian na po nimo ani ta. Long suffering, nature ni Lord. Nature jud na ni Lord. No? Yang gingon diri, verse 32, for God has shut up all in disobedience so that He shows mercy to all. Ani ba ang picture example?
Na ako permanente ko ani magrasyahan. Ako dili man ko bright good tong una, tong college. Siwog kabagsak. Ang picture ani nga ni. Kung duha mo nga bulok sa eskwelahan, 70 o 60, bagsak yapon. Pero ang Ginoo ay ang imong teacher naluoy sa inyo ha ba? Kay murag napulan na siguro siya tan-aw sa inyo ha, sa eskwelahan, nga sa class ka, sige kag balik-balik. Para sa ko gisamira na nako, bagsak yapon, nonso naman yun. Naluoy akong maestra, gipasar ko. Same po na sa ato Maski unsaon na tong kabulok, ang Ginoo na jud ang mercy niya sa tuwa. Mao na yang gingon diaw. God shut up all in disobedience so that He may show mercy to all. Mao na nga maski unsa ka disobedient sa mga Israelites, ngita yun siya pagi nga ma-restore gyapon sila balik sa iya. Amen. Pasado gyapon pag-abot sa panahon. Sama nako. Pasang awa. At least ba nakaluyan? Di nakauman. Kaya kita tanan bulok man jud sa pananaw sa Ginoo. All have sinned and fall short in the glorious standard of the Lord. Gigrasyahan rata sa Ginoo, pero kita tanan nakasala. Bulok ta before, pero karon no, precious ka sa eyes sa Ginoo. Pakamatyan ka niya, gi-restore ka niya balik. Dili lang gipasaylo ka sa imong sala, gihatagan pa jud kag power para ma-overcome nimo ang sin. And ang sin wala nay power sa imo. Amazing kay si Lord pa di na ka makapadayon ng imong bisyo. Amen. Wala na lang kailangan himon, tuuhan na lang nimo siya. Lord, nagtuo ko sa imo namatay na ka aning sala. Wala na jud ko'y appetite aning sala. Gilubong nimo ang sala, apil pud ko kalubong sa imo. Na-crucify ka, na-buried ka, nabanhaw ka, ako pud nabanhaw ko in you. Na imuhang kinaiya na ana sa kuha. Nabanhaw ang imong lawas sa kuha. Ay nabanhaw ang imong kinaiya sa akong kinabuhi. Amen? Then yang yun dia, oh, the depth of the riches, both the wisdom in verse 33 and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and unfathomable His ways. Grabe no, dili jud na to masabtan ang Ginoo. For my thoughts, di ba yang yun sa Isaiah 55? I-share ni Hanshin. For my thoughts are not your thoughts. Ang isip sa Ginoo dili na to matungkad ang isip. Ang wisdom sa Ginoo murag dagat kita, isa ra ka kutsarita. May ako kay isa kabaso. Sa kabaso kay Hanshin. Ang wisdom nato isa ra ka kutsarita, mao na di ka makapanginambog sa Ginoo. Then for as the heavens are higher than the earth, so are my ways is higher than your ways, and my thoughts are than your thoughts. Verse Isaiah 58 verse 8 to 9. In verse 34 sa Romans 11, napita mo man, for who has known the mind of the Lord? Wala dyan nakaila sa isip sa Ginoo. Who became His counselor? Nana ba kay nailhan nga siya ay naga-counsel sa Ginoo? Wala. Murag kaning dool sa airport naman siguro ang nadunggan nato nga mo counsel sa Ginoo kay siya may magbuot nga pislito niya ang push button diha nga mga ugno tatanan. So mas bright pa ka sa Ginoo karon. Mara niya for who has known the mind of the Lord or who He became His counselor, wala jud tay nakita nga ni counsel sa Ginoo. Kay kita mas bright pa ta sa Ginoo karon kay moampo ta tudluan nato ang Ginoo unsay may tabo sa tuang kinabuhi. Mas bright ka sa Ginoo na imo kang counselor niya in tawon. Verse 35, or who has the first given to him that it might be paid back to him again? Yan siya na. Verse 35, utangan ba si Lord sa imo ha? Muna point ana, utangan ba siya sa imo ha? Not at all. Wala yung utang si Lord sa tuwa. Amen? Verse 36, from Him, muna final, and through Him, to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen.
Praise the Lord. So pasabot nga everything nigikan from him. Balay, kwarta, sakyanan, trabaho, idea from him jud na dapat. Nakuha ninyo? Dapat anak ka. Anak mo ang humility sa Ginoo. Lord, ikaw jud ni nihatag akong trabaho. Lord, ikaw jud ni nihatag gini nga negosyo. Ikaw ang nanghatag sa kuwag intelligence. Ikaw nanghatag sa kuwag good health. Ikaw nanghatag ani nga pamilya. From him dapat. Mao jud na dapat imong mindset. Asa gikan nimong kwarta? From him. Nga naman, asa madagi ka ng punuan. Nangutana man na sa inyo sa kuha, asa gikan ng kwarta, daddy? Sa paper. Giunsa, dili, oy, ano siya? Giunsa kay kahoy niya, papel. Yan na. So, kuha ko YouTube, akong gipakita siya, ingon na ni, ano siya. Niya asa gikan ng tree, ano ko siya, gikan sa Ginoo. So, anything nga gunit nimo, gikan sa Ginoo. Amen? Sakyanan, Ginoo gyapon. From him, mao gani niyang gingon diya, from him. Ang purpose nga gihatagan kod kag kwarta, balay, talent, good health is through him. And to him be glorified. So dapat ang imuhang ginahimo karon sa kalibutan will bring glory sa Ginoo. Amen? Kung naa na jud ka sa Ginoo. So, three things. Number one, everything originates from God. Number one. Based na to diri sa verse 36. Three things, everything nag-originate kay God, non-negotiable. Ikaduha, God's will is we do everything through His power and not our ability. I-recognize jud nimo nga Lord, dili na ako ni kaya kung wala jud ka. Apart from you. Dili sa imuhang will, but His will. Lord, dili na ako kaya mo preach kung dili ko ni kung wala jud ka. Dili na ako kaya, Lord, mo share kung wala jud ka. So, i-recognize nimo kana nga power nga naa sa imuha. So, unsa to ikaduha? God's will is we do everything through His power, not our ability. And number three, everything brings glory to Him. Tanan nimo nga mission brings glory to Him. Tanan nimo nga dynamic group brings glory to Him. Kanang imong trabaho brings glory to Him. Dili makabring og himaya sa yawa. Amen? Mao ni tulo ka butang nga gingon diya sa kwan. So ang pangutana karon tulupod. Number one, in everything in your life, do you seek God? Mao na question karon. Sa tanan ba nimo nga ginahimo, trabaho, negosyo, life group, pamilya nimo? Do you seek God? Ikaduha, kanang imuha karong kinabuhi, gasik pa kag power ni Lord? Do you seek God's power? Or ikaw na lang? I-assess na nimo imong sarili. And lastly, do you do everything for God's glory? Kanabang inahimo nimo nga dynamic group para lang ma-recognize ka every Sunday diya sa ato ang Sunday service? Or you're doing that for the Lord? For His glory? Amen? Wala ko siya makakita kung daghang kayong mga churches no nga mas dako pa ang banner sa ilang likod. Pangalan sa simbahan. Kaysa sa ilang gitunol nga bugas. Gamay kay mong ihatag pero mas dako kaayo ang banner nga gigastos sa likod. So unsang glory ay mo ginapangita? Mag-glorify imong simbahan dili ang Ginoo. May pagwalay banner hatag na lang kanay mo Lord, kabalo na ka ani. Ikaw may nang hatag ani Lord. Sa imuha ni imong pangalan na mag-glorify ani. Maski wala kay picture, yan mo i-post sa Facebook. Mo ni challenge sa imo ha, kumuhatag ka.
Kung dili ka mapicturan tanawi basig. So dapat inigkuan ha. Inigtunol na ako, maayo nga anggel iniglamano. Ora. Let's pray. Lord, salamat kayo sa imong word today. Thank you, Lord, sa imong faithfulness amo. Thank you for your word. Nag-remind me nimo, Lord, na you are kind and severe. You're full of grace and truth. Lord, salamat kayo. We love you in Jesus' name. Amen.